continue to talk about metacognition. Do you remember what metacognition is about? That's right! Metacognition is thinking about thinking. Last week, we learned about a lot of thinking strategies. Do you remember talk aloud, reading salad, and also, what's that again? That's right, concept mapping. This week, we will learn about a lot of graphic organizers. We will start with the big question. That's what we are going to learn for today here on Homework. Kaya sama-sama tayong mag-aral. Sama-sama tayong masayang gumawa ng homework. Theme of the week: thinking about thinking. Today's topic: the big question. Today's guest: Yesu Gabriel Danao. So today, kids, we will learn another graphic organizer. The graphic organizer that we will talk about today is the big question. Magagamit niyo ito upang maintindihan ang mga lessons na medyo nalilito kayo, lalo na yung maraming information. Nalala niyo ba yung concept map? Ang concept map ay isang halimbawa ng graphic organizer. Tandaan, sa araw na ito, ang atin namang gagawin ay the big question. Okay, Yesu? Hi, ate. Hi! O, ready ka na ba? Nabasa mo na ba yung lesson mo for science? Opo, nabasa ko na po. At ano nga yung topic na binabasa mo ngayon? How do clouds and precipitation form? Alright, how do clouds and precipitation form? If I give you a pop quiz right now, masasagot mo ba? Hindi po siguro eh. Bakit naman hindi pa, Yesu? Hindi ko pa po naiintindihan yung ibang nakalagay po dyan. Ganito gawin natin. Tamang-tama pala yung naisip ko na dapat natin na gawin na graphic organizer eh. But first, let me tell you, a graphic organizer is something that you use so that you can organize your thoughts. Right? Opo. Ano nga yung gagawin natin sa araw na to, Yesu? Graphic organizer. Graphic organizer. And what does graphic organizers organize? They help organize our thoughts. That's correct. They help us organize our thoughts. Diba, ano bang nangyayari kapag halimbawa, nag-aaral ka? Ano nga sa palagay mo yung nangyayari sa isip mo? Yung bigla-bigla pong nagkakaroon ng laman. Pag bigla-biglang nagkakaroon ng laman, tapos paano kung marami na yung information na napupunta sa isip mo? Hindi po naka-organize. Hindi naka-organize. Tsaka, ang tendency nun tuloy, minsan hindi mo maalala kung anong mahalaga at anong hindi mahalaga. Diba, Yesu? Opo. Okay. Kaya, sa araw na to, tayo ay gagawa ng the big question. Okay? Opo. That's right. So, the big question is, mag-review muna tayo. Alam mo ba kung ano-ano ang 5 W's at 1 H na questions? Sige. Sabihin mo sa akin kung ano-ano yung 5 W's at 1 H. What? What? Where? Where? When? When? How? How? And why? Why? Ulitin natin. What? Where? When? Why? How? Kulang pa na isa pang W. What? Where? When? Why? Why? Pag gusto nating malaman kung sino, ano yon? Who? Who? Ayun. Ulitin mo nga, Yesu. Who? What? Where? When? Why? How? Okay. So, isusulat ko dito yung mga yon, yung 5 W's at 1 H. Tapos gagawa tayo ng graphic organizer. Okay? Okay po. And then, ito yung gagamitin natin para mas maintindihan mo yung lesson na pinag-aaralan. Okay? Sige. Pwede pang isulat mo muna dito, Yesu, yung 5 W's and 1 H. So kids, today we are learning another graphic organizer called the big question. Graphic organizers put our thoughts in order. Remember that, okay? At kids, ang graphic organizers ay isa ring thinking strategy. Mahalaga ito lalo na kapag tayo ay nag-aaral. At mga bata, bago natin magawa ang the big question graphic organizer, kailangan muna nating isipin ang 5 W's and 1 H. What, where, when, who, why, and how. Mamaya ipapakita namin sa inyo ni Yesu kung paano gawin ang the big question graphic organizer at paano ito makakatulong kapag kayo ay nag-aaral. We are now
Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga, kada umaga, sarap ng umaga, magkakasama. Kada umaga. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Objectives of the episode. At the end of the episode, the viewers will learn about a thinking strategy called the Big Question. So today we're learning a graphic organizer called the Big Question. This is another thinking strategy. Kids, tandaan, ang the Big Question ay binubuo ng 5 W's at 1 H. Isipin niyo muna kung ano-ano ang mga yon. Tapos ngayon, ipapakita naman namin sa inyo kung paano gagawin ang the Big Question. Pagkatapos, gagamitin natin ito sa pag-aaral namin ng lesson ni Yesu. Okay, Yesu, sabihin mo sa akin kung ano-ano ang 5 W's at 1 H. What, where, when, who, why, and how. Alright. What's the name of the graphic organizer that we are learning today? The big question. The Big Question. Ang The Big Question graphic organizer ay magiging makakatulong ito sa iyo, Yesu, kapag meron kang isang lesson na medyo hindi mo naiintindihan, lalo na kung medyo mahaba yung lesson. Pwede mo rin itong gamitin bilang pre-reading activity. Halimbawa, may story. So, pag sinabing pre-reading activity, yun ba'y gagawin mo before reading or after reading? Before reading. Before reading, that's right. Did you know, Yesu, that the big question is also called self-questioning? Okay? Ano yun? Ano nga yun? Self-question. Self-questioning. Pag sinabing self-questioning, bumubuo ka ng mga tanong para sagutin mo habang nag-aaral ka. Diba? And that's metacognition. So, ganito gagawin ng big question na, dun sa pinakagitna, gagawa tayo ng malaking question mark. Okay? Gagawa muna tayo ng malaking question mark. Kaya siya malaki kasi, anong tawag sa graphic organizer? The big question. Diba? Galing nun, diba? So, lalagay mo muna dito sa gitna kung ano yung topic mo. Which, ano yung topic mo sa na inaaral mo ngayon? How do clouds and precipitation form? Alright. Yun ang ilalagay natin dun. Topic. And then, bago mo basahin ulit yung iyong lesson, gagawa ka muna ng mga questions. Alright. So, dito, una, yung pinaka-topic. Tapos, dito sa gilid, maglalagay ka ng what question. Ano-ano ba yung mga question na gusto mong masagot habang nagbabasa ka ng article? What is climate? That's right. What is climate or what are clouds? What are clouds? What are clouds? Mukhang nalito ka na kasi nga ang dami kasi ng information na binabasa mo eh. Ang una, pwede kang maglagay ng maraming tanong sa what. Pwede dyan yung definition, tama yun. Ano nga yung una mong tanong? What are clouds? What are clouds? And then, ano pang tanong? What is precipitation? Very good. What are clouds and what is precipitation? And then, pwede tayo maglagay ng why. Why do clouds form? That's right. Why do clouds form? Very good. And then, pwede tayo magtanong ng where. Where do clouds Form. That's right. Ano yung tanong mo? Where do clouds form? Where do clouds form? That's correct. Maglalagay din tayo ng when. Actually, Yesu, parang pwede rin naman na yung mga tanong mo, halos pare-pareho yung itsura. Parang laging meron siyang word na cloud, may word na form. Pero, magkakaiba nga lang ng question word. So, dito sa when do clouds form? When do clouds form or when does precipitation form? Diba? And then, parang meron ako magandang tanong sa what. Parang,
What is the difference between clouds and precipitation? Di ba magandang tanong yon? And then, pwede pa tayong magdagdag ng who, kung ito ay applicable, at pwede tayong maglagay pa ng how. Okay? At ang ipapagawa ko sa iyo ay lalagay mo yung mga question na naiisip mo bago tayo magbasa. Alright? Okay? Ready? So kids, today we're learning another graphic organizer called The Big Question. Tandaan mga bata, kailangan isipin niyo muna yung mga tanong na gusto niyong masagot habang nag-aaral kayo. This is a pre-reading activity, meaning you do this before you read the article. Makakatulong kasi ito sa inyo para mas maintindihan ninyo yung article o lesson na inyong pinag-aaralan. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto, at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. We are going to launch a rocket into space. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. And your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25. Study Helper! The Big Question. The Big Question is an example of a graphic organizer that can be used to understand a lesson you are studying. In this graphic organizer, you have to write down questions that you might answer while reading the lesson. Write questions that answer the 5 W's and 1 H. These are what, where, who, when, why, and how. So today, we are learning another thinking strategy called the Big Question. The Big Question is a graphic organizer. Remember, graphic organizers put our thoughts in order. Yes, so ready? Opo, naisip mo na kanina na pag-usapan na natin yung mga questions na dapat nating sagutin habang binabasa yung lesson. Alright? Okay. So, let's start with what? Nasulat mo na kanina. Nasabi mo na yan sa akin kanina. So, kuha ka ng pen. Ganito, yes, ang gagawin natin, Lalagyan ko lang ng space yung para dun sa question. So, lagyan mo ng konting space para habang nagbabasa ka ng article, mamaya ilalagay mo rin dyan yung answer. Alright? So, ano yung una nating tanong para sa what? What are clouds? What are clouds? Right. What are clouds? Laki mo naman ng konti. Dapat malaki. Ayan. And then, later, habang nagbabasa ka, ang gagawin mo, sasagutin mo naman yan. Meron pa ba tayong isa pang tanong? What is precipitation? What is precipitation? Go! Dito may lalagay. On top of the yellow. Okay. What is precipitation? That's right. Correct. Good job. And ako naman yung nagtanong ng isa pa. Diba? Ang tanong ko ay, what is the difference between clouds and precipitation?
What is the difference? Tapos mamaya, Yesu, habang nagbabasa ka, pwede ka rin namang mag-isip ng iba pang mga tanong. Di ba po? Apa. Alam mo ba kung anong nakakatulong? Bakit natin kailangan gawin to? Hindi po. Kasi nakakatulong ito para maisip ng brain mo, para mag-concentrate ang brain mo dun sa lesson, una. At pangalawa, makakatulong ang mga ganitong tanong para ma-monitor mo yung sarili mo. Ibig sabihin nun, it helps you organize as well. Hindi lang yung thoughts mo, pati ikaw mismo. What is the difference between clouds and precipitation? Okay, ano pa ba? Why? Ano yung tanong natin para sa why? Why are clouds formed? Why are clouds formed? Why are clouds formed? That's right. Yan. And then, let's answer where. Meron pa pala tayong question na where. Where Do clouds form? do clouds form? We can also make other questions as we read the article. Okay? Ayan. Okay, last na lang. Isa na lang. Lagyan natin yung when. When do clouds form? When do clouds form? Alright? Baka mamaya meron ka pang ibang mga tanong na gusto mong masagot. At syempre, wag na wag mong kakalimutan ay yung nasa gitna. Anong topic natin? Topic natin ay How do clouds and precipitation form? very good. How do clouds and precipitation form? Alright. Ano nang next step natin? Ang next step na natin ay magbabasa tayo ng article. Gagamitin natin itong the big question. Dagdagan na lang natin mamaya habang nagbabasa pa tayo. Tapos, sasagutin natin yung mga questions mo habang binabasa ang article. Okay? And then, after that, we can also form a short summary of the lesson that you are learning right now. Okay? Good job, Yesu. So kids, we just made a graphic organizer called The Big Question. Tandaan mga bata, para magawa ang The Big Question, isulat muna ang topic sa gitna, pagkatapos ang 5 W's at 1 H. That's what, where, who, when, why, at how. Tapos gumawa kayo ng mga tanong. Mamaya magbabasa kami ni Yesu. Sasagutin namin ang mga tanong na isinulat niya. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Kids, that's how we make a The Big Question graphic organizer. Tandaan, sa The Big Question graphic organizer, kailangan lang natin isulat ang mga tanong natin gamit ang 5 W's and 1 H question words.
Mga bata, pagkatapos nun, basahin natin ang article o lesson na ating pinag-aaralan. Tapos, sagutin natin ang mga tanong na ating isinulat. And we're done, di ba, Yesu? Apo. Opo. So, tingnan natin. Ito, kanina, ang ating ginawa, naglista muna tayo ng WH question. WH questions, which are, What, where, when, who, why, and how. that's right. And then, ginawa natin yung ating graphic organizer. Dito, sa graphic organizer na ito, paano natin ito ginawa? Anong una nating isinulat? Questions. Yung question words. Pagkatapos, nilagay natin yung questions sa bawat question word. Diba? At anong next step na ginawa natin, Yesu? Ilagay po natin yung topic. Nilagay natin yung topic at pagkatapos, tayo ay Basa. nagbasa. Binasa natin yung iyong lesson. At ang guide mo ay yung mga questions na isinulat mo. Sabihin mo nga sa akin, Yesu, paano ka nag-aral? Binasa ko po. In-underlinean ko po yung mga kailangan, mga sagot po sa mga tanong. Tama, in-underline mo, naglagay ka, nag-underline ka, at nilagay mo din kung anong WH question yung kanyang sinasagot. Diba? At pagkatapos, pahiram ako ng isa pa. Dito sa ating final The Big Question Graphic Organizer, nilagay lang natin yung 5 tanong na mahalaga dun sa pinag-aaralan mo. Diba? Apo. Okay. So, sa ating pong final graphic organizer, 5 lang ang ginamit natin. Kasi yun lang yung mahalaga para sa ating lesson. Which are, ano-ano mga tanong? What, why, where, when, and how. That's right. Ang galing naman. Nilagay natin dito yung sagot dun sa mga tanong. At nilagay din natin ang... Page. Bakit natin nilagay yung page number? Kasi doon natin kinuha yung sagot. Tama. Kasi doon natin nilagay, nakuha yung sagot. At para sa susunod na pagkakataong mag-aaral ka ulit, babalikan mo lang yung page. Diba? Tsaka mas madali yan pag nag-exam ka. Okay. Tapos, may napansin yata ako dito. Ano nga yung pinag-usapan natin kanina na mukhang hindi natin malalagyan ng sagot? Yung where po. Yung where. Ano ba yung tanong mo para sa where? Where do clouds form? Where do clouds form? Yung bang sagot para doon, nakita natin doon sa article? Hindi po. Hindi. Kaya anong dapat mong gawin? Mag-research po. Mag-research. Gamit ang internet or iba't iba pang mga references. Tama. Kaya pala, ibig sabihin nun, Yesu, hindi pala dapat na isang reference lang kapag nag-aaral. Opo. Diba? Paano ba dapat mag-aral? Magamit po ng iba't ibang references. Bakit tayo kailangan gumamit ng iba't ibang references? Kasi minsan po, wala po yung sagot doon sa mga ginagamit po natin. Tama. At para ma-validate mo yung sagot dun sa mga tanong na pinag-aaralan mo. Diba? Opo. Sa ganung paraan, mas marami kang malalaman. Okay. Good job, Yesu. Okay. Tapos sa susunod, lalagyan din natin ng who, diba? Opo. Okay. So kids, today we just learned another graphic organizer called The Big Question. Ang graphic organizer na ito ay makakatulong kapag kayo ay nag-aaral ng mahabang article, lalo na kung marami itong impormasyon. O mga bata, kung meron kayong tanong, suggestion, comments, lalo na para sa aming homework hotline, pwede kayong mag-email sa aming email address. That's net25kids@gmail.com. At i-follow nyo rin kami sa Twitter at Instagram. Hanapin nyo lang ang Net25kids. at like and share our Facebook page. Hanapin lang ang facebook.com/ Net25kids. Mga bata, sama-sama tayo mag-aral, sama-sama tayong masayang gumawa ng homework!